Good Morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the would-be followers of Jesus, taken from Luke 9, verses 57 to 62. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Praise Lord to you, Lord Jesus Jesus Christ. Tatlo kasi itong iba-iba, no, na situation. Para sa akin, pagkakaintindi ko dito, inisa-isa talaga ni Jesus kung ano yung mga situations na pwedeng maging dahilan kung ba't hindi tayo makafollow sa Kanya. So, ang napili ko din talaga dito is yung I will follow you wherever you go. And plain ko na lang yan mamaya sa message kung bakit. Yun lang. Tatlong iba-ibang situation. No? Parang ito yung condition ng ating Panginoon. Kaya ang sa akin, yun ang ano ko follow. Ang kausap niya, disciples, di ba? O follow. So ito ang parang requirement. If you want to follow me, ito ang maadadaanan ninyo. Unang-una, parang sinasabi niya, walang pahinga. Nowhere. The Message Son na. of Man has nowhere to rest his head. Susunod ka ba? Parang tinatanong ka ulit ng ganun. Then second, sabi niya, oh, alis muna ako kasi ililibing ko yung aking ama. Di ba? So, sabi naman ni Jesus, let the dead bury the dead, but you proclaim the kingdom of God. Maililibing yan ng mga kamag-anak mo na nandun. Pero ikaw, susunod ka na sa akin. Unahin mo na yung mission na tinanggap mo sa akin. Yung ikatlo, sabi niya, papaalam muna ako sa pamilya ko. Sabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, hindi ka na pwedeng lumingon. Ibig sabihin, focus ka na, single-minded ka na doon sa mission na tinanggap mo sa akin. Ganon ang demand ng ating Panginoon if you want to follow Him. Kasi ang daming daming nagsasabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Yan, kaya mo ba yan? Okay, so yung pinapili mo is follow. From the word follow, ibig sabihin, susunod. Pag sinabing susunod, kahit anong gawin, anong kondisyon, susunod ka. Kaya in all circumstances, saying all those three things, susunod ka. Amen. So yung message sa atin dito, no, is yung gaano ka katapat sa sinasabi mong, I will follow you. Ano yung kasunod doon? Hindi to, ano yun, wherever you go. Wherever, ibig sabihin, para sa
pagkakaintindi ko sa message na yung wherever you go, yan yung sinasabi ni Jesus na kahit anong sitwasyon sa buhay natin, pag sinabi mong, Lord, susunod ako sa iyo, kahit anong sitwasyon, ano yun? Yung tatlong sinabi ni Jun, no? Tungkol sa family, sa trabaho, sa sitwasyon mong pang sarili mo. Ang napansin niyo po, importante po lahat yun. May tinasabi nga tayong family first, di ba? Pero God first before family. Family first, pag ang choice mo na pinagpipilian mo, kung hindi tungkol kay God. Pero pag tungkol kay God, tapos family, obviously, kay God muna. Di ba? Kaya sinasabing family first. Kasi wala dun si God. Pag nandiyan si God yung first. So yun yung sinasabing following. Mahirap po talaga. Pero pag ito po, no, isa pong message na pag naintindihan po talaga natin at tinanggap natin talaga at yung faith natin ay ganun katibay sa pag-follow kay God, yun pong kinakatakutan natin na iiwan natin because of Him, siya na po ang bahala doon. Aayusin po niya yung maiiwan natin. He will take care of it. Saan ka ba nakakita nun na sumunod sa pababayaan niya? Anak din naman ni Lord yung iiwan mo. 'Di ba? Yung sitwasyon na nangyari doon, kung may nililibing o whatever, yung sitwasyon na yun, pag iniwan mo yun, pwedeng may mapapahama ka, pero you choose to follow the Lord. So si Lord ang mag-aayos. Amen. Tapos may konti pang ano, no, on the side. Kasi sinasabi, laging tinatanong sa akin yan paano ko naman malalaman kung will ni Lord yun, di ba? So una muna, dinagdasal ka, nag-decide ka na doon ka pupunta kay God. Talagang importante din yun. Palagay mo mawawala trabaho mo pag di ka pumunta doon, di ba? Pero importante din yung pupuntahan mo kay God dahil leader ka. Alam po ni Lord kung ano yung nasa puso mo at kung ano yung future. 'Di ba? So, ikaw hindi mo alam. No? Kaya, sabi mo, Lord, ikaw talaga yung gusto kong sumasasama talaga ako sa'yo. Pero God will make a way. Kung talagang hindi ka papupuntahin ni Lord doon, merong mangyayari na talagang unavoidable na talagang hindi mo mapipilit pumunta doon. Kasi yung isa yung papupuntahin ka doon ni God. So, tiwala po talaga yun Magtiwala po talaga tayo kay God. Yun po. Alam mo, importante itong gospel na ito. Lalo na kung naramdaman mo na tinatawag ka ni God. Ibig sabihin, pag susundin mo siya, it is really becoming selfless. Yun ang una sinabi niya Meron siyang isang gospel din, di ba? You want to be my disciple. You will deny yourself, pick up your cross every day, and follow me. Ang unang kailangan isipin, kaya ko ba ngayon kalimutan ang sarili ko? Tapos maghihirap ako? Di ba napakahirap yun? In my experience, yung pagsunod sa Kanya, the first thing that we need to do, kung talagang nakita natin, talagang siya lang ang aasahan ko. And we know the power of our Lord. We know how much we can trust Him. Talagang tapat siya sa mga pangako sa atin. And He is our God. We know that yung kahinat na natin or yung destination natin will be the best for us. Pag yun ang you can now start to think, susundin ko ba yun? So the first is when you say yes, yes to the call of God. Isang example talaga, yung tinawag ka ng Panginoon para sa bokasyon ng pag-aasawa. Di ba? Pero yung iba kasi hindi nila naunawaan yun. And it is a call from God to serve Him. So yun, pagka tinawag ka ron, yan na yung simula ng paglalakbay ng mag-asawa towards yung mission ng mag-asawa. So there is a mission when you respond to the call of God in marriage. Ganon din yan, yung mga situation na yan. Yan din ang ating yayakapin. Pero ako sa experience ko, from the start naman, hindi naman din talagang ganon ka, parang iniisip ko, parang gagawin ko ba ito? Parang iniisip ko agad na mahirap. Hindi ko pa talaga masyado naintindihan
talagang sabi, mag-serve tayo. Sige, we serve. But eventually, by the grace of God, unti-unti na transform ang buhay ko. And then I have started to slowly understand that I am now embracing a mission. Hindi naman ganun kahirap dahil hindi ko naintindihan nung una kong sige, magsiserve tayo. Yung pagtawag sa pag-aasawa and also yung service sa simbahan. The same condition yun eh. Walang pagkakaiba. Pero nagsimula ako, both sa pag-aasawa sa ako, nagsimula ako, hindi ko muna naintindihan na ganun pala yon. But later on, as we go along, naunawaan ko na ganun pa yon. But that is the time when I have started to be transformed. Kasi doon din naman ako binigyan ng mga transformation nung nagsimula na ako mag-serve. That is the time I understood. And unti-unti, nakakayanan ko yung mga kondisyon na binigay ng ating Panginoon. Unahin siya. Yun, tama ka sa pag-aasawa, di ba? So, may pangako tayo riyan eh. So, we need to panindigan yung pangako na yun. Una-una magpakasal sa simbahan. Oo, oo. Nung pinanindigan ko yun, the grace of God ay pumasok na ng pumasok sa akin. And I now realize na talagang hindi ko rin naman kaya. Kaya nga sabi, kakayanin ko yan. No. Sabi nga nung iba, hindi ka qualified even when you said yes. But God qualifies you, equip you. Yun yung ginagawa ni God sa atin. When we started to say, yes, Lord, I will follow you. Yeah. Okay. Ako naman, ito pa rin yung natin pinag-usapan. Kaya lang, meron po talagang dito eh. Alam niyo po si Taning kasi, pagka nag-decide ka na gusto mo nang mag-follow kay Jesus, papasok na po siya dyan. No? Si Taning, doon siya pumapasok sa gustong magpakabait eh. Eh yung hindi na mabait eh, sabi, sige, kaya-kaya na niya maging bad. So yung mga gustong magpakabait, yung nag-decide na mag-follow kay God, eh dyan na binibigyan ng maraming mga tukso. So ang unang mga pwedeng tukso dyan, eh yung may power din dyan eh. Parang yung nagiging kilala ka, lalo na kung magaling ka mag-talk, di ba? Mamano ka sa tao. So, ang dyan na po nakakatakot kasi unang-una sabi ni Lord, di ba, I will follow you. Di ba yung una nating kahapon, yung sinabi na, alam ni Lord ang nasa puso mo. No? Pag sinabi mong, Lord, you are the Son of God, you are the end, alam niya kung totoo yan. Pero pag hindi, sinabi mo, Lord, I will follow you, alam din ni Lord kung totoong siya yung gusto mong i-follow o baka gagamitin mo lang siya para maging kilala ka. Diba? So, imbis na siya ang gusto mo, yung gusto mo ang nasusunod. Diyan po magkakagulo. No? Lahat po ng mga inaaral natin. Hindi mo pwedeng balikan na, ba't sabi ni God, ganito, hindi. Kasi iba yung motive ng puso natin. So, another message po, sana, pagka nag-decide din po tayo magsabing, I follow Lord, tingnan po muna natin yung puso natin, no? Talagang mag-discern po talaga tayo ng gusto na kay God po talaga. Hindi po yung dahil gusto lang natin, kunyari wala tayong ginagawa or something or parang to please ourselves. But, ito naman yung kabaitan ni God. Minsan, nagsisimula sa ganon. No? No, para lang, ay gustong pumunta, parang wala lang, gusto kong makipag-alubilo, or may business, o ganon. Pero, nako, maniwala kayo. Pag may nakita si God sa inyo na gusto kanyang hipuin, magugulat ka kasi ang intention mo nung umpisa ay hindi talaga to follow Him, but to do something about yourself, not sa business. Vested. Yeah, very may vested interest ka. Huwag po kayong magulat kasi may mga tao po na naiiba. Yes. Nagiging, nare-redirect kumbaga Yeah. sa kotse. Gusto niya dito, nire-redirect siya na papunta doon. Kaya wag po tayong mag-judge sa tao, lalo na kung kilala mo yon. Ay, naku, kaya sumali yan kasi may vested interest yan. No. Kaya,
ano po, si God lang po nakakakita sa puso natin at tayo din ang mananagot niyan at the end of time. Kaya pray po tayo lagi na i-guide tayo ni God sa lahat ng ginagawa natin. Amen. Amen. Sige. So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.